Our topic for today is all about criminal identification, which is chapter 9. So the first one, we have importance of identification of a person, and this will be reported by Earl Joshua Pakulan. In the prosecution of the criminal offense, the identity of the offender and that of the victim must be established, otherwise it will be count of dismissal of the charge or acquittal of the accused. Sa pag-iimbestiga sa kriminal na nakasala at yung pagkakainlanlan na nagkasala, yung biktima, kailangan magpatunayan niya na yung biktima ang inaakusahan niya na kailangan totoo yung mga kasalanan na sinasabi niya dun sa biktima. Magpapawalang bisa ang akusasyon o pagpapawalang sala sa akusado. Tapos, the identification of the person missing or presumed dead will be facilitate settlement of the estate, retirement, insurance, and other social benefits. Kakakilanlan ng taong nawawala o pinapalagay na patay, mas mapapadali yung pag-aayos ng ari-arian, lalo sa pagre-retiro at iba pang benepisyo sa panlipunan. At ibibigay din yung mga ari-arian na ito sa natutukoy na tao. Identification results anxiety of the next kin, other relatives and friends must be whereabouts of missing person of victim of the calamity or criminal act. Kapag kakailan nang nalulata sa pagkabalisa ng susunod na kamag-anak at iba pa ang kamag-anak, kaibigan, hinggil sa kinaroroonan na walang tao o biktima ng kalamidad o gawaing kriminal. Ang number 4, identification may be needed in some transaction like catching objects, entering a premises, delivery of parcel, or registered made in post office sale of property to of the dead bodies of the relatives. Maaaring kailanganin yung pagkakakilanlan sa mga transaksyon, ito yung tulad ng pagpasok sa premises, yung mga parcel na hinahatid sa bahay. Tapos nakarehistro dito yung mail sa office, pagbibenta ng ari-ari, paglabas ng mga bangkay sa mga kamag-anak o partido sa isang kontrata. End of discussion of identification of importance of person. So thank you, Sir Pakulan. Next, we have a rules and personal identification, and that will be reported by Ms. Nerissa Merabuenos. Law of multiplicity of exceedance. The greater the number of points of similarities and dissimilarities, if two persons compared, the greater the probability for the conclusion to be correct. Sabi sa batas, ang batas na ito ay sumusuporta sa prinsipyo ng parehong proteksyon sa ilalim ng batas at umahantong sa mas tamang pagpapasya ng mga korte o patakaran na dapat sundin kapag nagbibigay o humihingi ng personal information para sa identify o makilala ang isang tao. Thank you, ma'am. So thank you, Ms. Merabuenos. Next, we have methods of identification, at yan ay bibigyang paliwanag ni Sir Angelo Elimido. Sir Angelo? Friction ridge analysis. Ito yung yung friction ridge analysis ay matatagpuan sa palmar o mga palat at daliri ng isang tao o plantar at talampakan. Ang mga friction ridge o formation ay matatagpuan sa katawan ng tao at hindi na mauulit ito sapagkat ito ay natatangi. Then yung forensic odontology is madaling gamitin sa pagkakakilanlan ng nabubuhay o namatay na tao. Halimbawa kung ang biktima ay binata, maaaring gamitin itong method na ito para tansyahin o malaman ng edad ng katawan ng biktima. Maaaring malaman din ang mga ngipin at panganapin ng mga traits at pakita-kinabang sa pagtukoy sa lahi ng isang tao. DNA analysis. Ito yung analysis is nagpapatunay na pagkukunan para sa pagkakakilanlan bilang isang mahalagang bahagi ng genetic information ng tao at nakapaloob sa isang cell ay unique sa isang tao kaya isa rin ito sa reliable na maaasahang method sa pagkakakilanlan ng isang tao. Yun lang po. So thank you, Sir Elimido. So next, we have identification of a person, at yan ay bibigyang paliwanag ni Miss Ortiz. Miss Ortiz, nandito na po ba kayo? Yes po. The identification is a process that identifies an individual to prove the identity of a person. Identification are determination of age, gender, stature, and ethnicity. But aside of that, including the fingerprint, all these
and most accurate methods of identifying individual. So, ayun nga po, usually po, pag kunyari sa checkpoint, pag hininga po tayo ng identification, we usually use ID para ma-prove yung identity natin. Pero pag sa naman po, for example po, para naman po sa crime, para po ma-identify po yung person, kung wala man silang makitang mga mahalagang bagay para ma-identify siya katulad ng ID, ginagamitan po ng fingerprint. O kaya naman po yung pagkuha po ng DNA dun sa victim. Yun lang po. So thank you, Miss Ortiz. Next, we have ordinary methods of identification at yan ay bibigyang paliwanag ni Sir Charlie Palatao. Sir Charlie Palatao. Good evening, ma'am. Good evening po. Ordinary methods of identification. Characteristics which may easily change. Ito yung mga bagay na madaling palitan. Madaling pagpalit. Growth of hair, beard or mustache, clothing, or texture or style. Frequent place of visit, plate of profession, body ornamentations. Characteristics that may not easily be changed, like mentally memory, speech, or gait. Kinds of gait. Gait person on account of disease or some inborn traits may show optimistic manner of walking location of the gait pattern may be useful for purposes of identification and investigation of crime scene. Gait pattern is the series of footmarks by person walking or running. The following are kinds of gait. Yung gait pala daw ay ito yung disease or inborn traits ng isang tao sa paglalakad nila or to walking or running. Ataxic gait. Gait in which the foot is raised high, thrown forward, and brought down suddenly in. Senior person suffering from Taves dorsalis. Cerebellar gait. The gait staggering movement is seen in a person suffering cerebral disease. Cow's gait. That refers to swaying movement due to knock knee. Paretic gait. Gait in which steps are short and feet are dragged and the legs are held more or less wide apart. Spastic gait. A gait in which the legs are held together and move in a stiff manner and the toes are dragged. Fascinating gait. Involuntary movement in short oscillating steps. Wadding gait. Exaggerated alteration or lateral trunk. Movement similar to a movement of a duck. So, mahirap na ipaliwanag to yung mga parang kapansanan ng tao pag di mo siya pinanood sa YouTube or di mo pa siya nakikita personal. Mannerism. Mannerism is stereotype movement or habit peculiar and individual it may be. Like way of sitting. Yung parang nanginginig yung paa. Parang ganun. Movement of hand, movement of the body, movement of the facial muscle, expression of the mouth while articulating, manner of leaning. Yan yung mannerism. Hands and feet. The size, shape, and abnormalities may be the basis of identification. Foot or hand marks found in identification of crime scene may be foot or hand impression, footprint, and foot or handprint. Complexion. This may be determined when the whole body is exposed, preferably to ordinary sunlight. Changes in eye. Person identified because he is nearsighted or farsighted, colorblind, astigmatic,
presbyotic or cross-eyed. Faces. There are different kinds of facial expression brought by disease or racial fluence. The following are kinds of faces. Hippocratic face. The nose pinch, the temple hollow, eyes sunken, ears cold, lips relaxed, and skin vivid. Mongolian face. Almond eyes, pale complexion, prominence, or cheekbones. Face leonine. Peculiarly preferred lion-like appearance of the face. This may be observed in leprosy, elephantiasis, and leishmaniasis. Myxodermic face. Pale face, edematous swelling which does not beat on pressure, associated with dullness of intellect. Left or right-handedness. Degree of nutrition. Next na po, ma'am. So thank you, Sir Palataw, sa iyong mahaba-habang pagpapaliwanag. So next we have points of identification applicable to both living and dead person before decomposition. So yan ay ipapaliwanag ni Sir Ortega. Hello, good afternoon, classmate. Good evening na po. Good evening pala. Unahin natin yung points of identification applicable to both living and dead person before decomposition. Unahin natin yung computational marks. Computational marks are produced on the skin of the person in the response to the particular type of occupation. These marks are attained during their line of work, which will be dependent upon the type of work. People, they do these occupation marks assist the investigator in personal identification of unknown victim. So yung occupational marks, nakikita siya doon sa mga, nakikita siya sa victim, yung mga naging trabaho nila dati, before sila maging biktima. Nakikita, for example na lang dito, yung painters, may mga stain sila sa kamay, sa mga fingernail. Yun na rin sa engineer at mechanics, nakikita na lang may mga grasa sa kamay at madumi yung kanilang mga palad. So yung occupation marks is yung probably na nakikita inuunang investigation ng isang investigator. Punta naman tayo sa race. Race is idea that the human species is divided into the distinct groups of the basis of inherited physical and behavioral differences. So yung race naman, siya yung pinagmulan ng isang tao or lahi, doon pa lang ma-identify mo na yung isang tao kung saan siya nanggaling. For example na lang dito, yung kulay ng balat. Itong Caucasian, Spare, Himalayan, Brown, Mongolian, Pear, may negro, syempre black talaga yun. A picture of face. Caucasian is prominent sharp nose, natatangos ilong, Malayan, flat nose, and with round face. Mongolian is almond eyes and prominent cheekbone. Negro, thick lips and prominent eyes. So, dito sa race, malalaman ka ng investigator kung saan siya yung pinagmulan, kung anong lahi niya. Pwede pa next slide. Yan lang ba yun? Ayun, stature. Stature, the natural height of stature of the person is increased in the height after the age of 25. Their apparent shrinkage in height after the long-standing debilitating disease. So yung stature, yung parang sa natural height ng isang tao. So, punta naman tayo sa second point. Sa deformity, ay tattoo mark pa lang muna. Tattoo mark is the introducing of the coloring pigment in the layers of the skin by multiple punctures. Tattoo mark may be in the form of initial names, image, or views which helps in the identification and presence of the body of the person. So yung tattoo mark is mahalaga rin siyang pag-identify guys na isang victim o bangkay. For example na lang nito, yung may mga case kasi na nangyari dito sa Pilipinas, For example na lang, yung kinaptap yung kanyang katawan. So yung family niya, tsaka yung mga police, hindi ma-identify yung body. So yung isa sa mga naging susi para ma-identify nila yung body, yung tattoo mark, doon siya nakilala. Kaya malaking tulong din sa investigation, pag-identify ng isang victim, yung tattoo mark. So next punta naman tayo sa deformity. Deformity is the different parts, especially of the body,
malformation of the cognitive or acquire major abnormality in the shape of the body or organ. So may kita rin natin sa isang bangkay o victim kung mayroon siyang abnormality sa katawan, may mahalaga rin siyang mark para ma-identify yung isang victim. Example na lang yung bingot, kulang daliri, mga involved. Punta naman tayo sa birthmark. Birthmark may be spot of nervous port point or the Mongolian. Siguro naman pamilyar kayo dito sa birthmark o kung sa Tagalog yung balat. May kita naman natin meron naman mga tao talagang pinanganak na may balat. Kaya mahalaga rin itong nakikita sa isang tao sa victim. Next tayo sa injury leaving permanent result. This is our vision improper unions of fraction bones. Nakuha naman itong injury leaving permanent result sa mga accident o kaya yung mga nangyari sa'yo. Next naman sa mole. Mole is ordinary is permanent but could also be removed. So yung example ng mole is yung kulugo, tunal o mga marks na makikita sa isang big victim sa isang bangkay ganun. Tribal mark, this is the mark on the skin by tattooing, branding tribal mark in the place of the exposure parts of the body and used to identify person or membership of tribe o social group. Sa tribal mark naman, ma-identify mo yung isang tao kung saan siya nabibilang na group. So, mas madalian ng mga investigator na ma-identify. For example na lang, kasali siya sa isang gang, ganyan, tapos sa isang samahan. So, mas madali ma-identify ng investigator yung isang victim. Next punta naman tayo sa sexual organ. Dito naman sa sexual organ, mabilis na naman to kasi dito mo may kita kung babae, lalaki, trans, ganon. Last naman yung blood examination, blood type, disease, paralystic infection or toxic substance present may be utilized or distinguish one person from another. So yung pinakalas na ginagawa nila pag hindi talaga ma-identify yung isang victim, yung pagba-blood test. Yun lang. Thank you. Salamat. Salamat, Sir Ortega. So, next, we have personal identification through anthropometry. Ito ay isang paglalarawan or pag-identify ng mga katangian ng isang tao. Tumutukoy ito sa pagbibigay ng detalye sa physical na anyo at sa personal na katangian ng tao. Next, we have basis of the Bertillon system. And ito ay papaliwanag ni Sir Sabardo. Hello po. Rinig po ba? Yes. Yes po. Basis of Bertillon system. Bali, yung founder po ng Bertillon system si Alfonso Bertillon. Pinanganak noong 1853 at pumanaw noong 1914. He is son of medical professor Louis Bertillon. And he was a French criminologist and anthropologist who created the first system of physical measurement, photography, and record keeping that police could use to identify the criminals. Yung Bertillon system, ang Bertillon system ay isang dating paraan ng pag-identify ng mga kriminal na binuo ni Alfonso Bertillon noong late 19th century. Ang system ay gumagamit ng iba't ibang mga batayan para sa pag-identify ng isang tao. Kabilang mga sukat ng katawan tulad ng haba ng katawan, haba rin ng mga daliri at iba pang physical ng katangian. Ito ay nagsilbing basis ng modernong fingerprinting at forensic identification. Ilang po. So, thank you po. And next, we have the information included in the Bertillon system. And that will be reported by Sir Lionel. Okay, good evening classmate and good evening ma'am. So the system was used to track and identify suspect and criminals. Police use special instrument to take precise measurements of a criminal arms, ears, nose, trunk, head, face, feet, and hands, as well as standing height, sitting height, distance between fingertips and arms outstretched. So sinasabi nga po dito na tema na ginamit po subaybay at kilalanan ng mga suspect at mga kriminal. Gumamit ang mga pulisya ng mga special na instrumento upang kumuha ng tumpak ng mga sukat ng mga braso, tenga, ilong, punong kahoy, ulo, muka, paa at kamay.
ng isang kriminal, pati na rin ang pagtayo at pagtaas ng upong distansya at pagitan ng mga daliri na nakaunat na braso. So isang example nga po dito yung tinatawag natin sa ngayon na mugshot. So kinukuha nga sila ng litrato na mula side view and then mula sa kanilang pag-ikot. So ito yung kanilang ginagamit natin sa ngayon sa pag-identify ng ating mga criminals. Yan lamang po. Thank you. Thank you, Sir Lionel. Next, we have extrinsic factors in identification at yan ay papaliwanag ni Miss Rowena Palaya. Miss Palaya? Intrinsic factors in identification. Intrinsic factors are those related to an individual age, gender, genetics, and diseases. Usually, some just based from the beliefs they grow up with, especially when it comes to medication. So no cure was given to a disease because they were based on the culture and environment. They had some of the intrinsic factors that might affect of the human health. Intrinsic factors in identification of group is mga panlabas sa salin at pagkakakilanlan. Ito po ay nauna dito sa individualidad, kasarian, genetic at estado ng sakit. Kadalasan, ang iba ay binabas lamang ito sa mga paniniwala, pinalaki nila, lalo na pagdating sa gamot. Kaya walang gamot na na-ibigay sa sakit dahil nakabatay sila sa kultura at kapaligiran. Ang intrinsic factors in identification ako ay paniniwala o pinalaknan at nakabatay sila sa kultura at sa kapaligiran. Thank you, Miss Palaya. Next, we have light factors in identification. Ano naman yung tinatawag na light factors in identification? At yan ay bibigyang paliwanag ni Sir Mendez Wenard. Sir? Light factors in identification. Lighting conditions plays a crucial role in the identification process. Harsh or low lighting can distort facial features, making it challenging to accurately recognize individuals. Yung light factors in identification is ito yung tumutukoy sa pagkakakilanlan ng isang individual o tumutukoy sa isang individual at kalaliwan at ginagamitan ito ng mga katulad ng biometric system, pagkilala sa mukha at pagsubaybay sa isang tao o individual. Yun lang po at maraming salamat. Thank you, Sir Mendez. Next, we have called scientific method of identification at ito ay bibigyang paliwanag ni Sir Santelices. Sir Santelices? Ano po ba, ma'am? Yes po. Ready po ba? Yes po, sir. Yes, sir. Direct namin. Scientific method. Ito yung objectivity. Ito yung tumutukoy sa kalidad ng isang pahayag, ulat, pananaw na walang kinikilingan ng personal damdamin. Yung reliability ay tumutukoy sa kahusayan, kapani-paniwalaan ng isang resulta ng instrumento sa pagkakaroon ng konstitusyong resulta sa ibang pagkakataon. Yung problem solving naman, yung pagsusolba ng problema ay isang proseso ng paghahanap at patutupad ng solusyon upang malutas ang isang suliranin o issue. Ang innovation naman ay ang proseso ng pagbuo at pagtupad ng bagong ideya, produkto o pamamaraan na nagdadala sa positibong pagbabago o pag-unlad. Yung progress in technology naman, ito yung tumutukoy sa pag-unlad, pagsusulong sa larangan, teknolohiya. Ito ay nangungulugan ng mga bagong ideya, konsepto at mga kagamitan ay patuloy na lumilitaw at nagbibigay daan mas mabilis, mas epektibo. Yung critical thinking naman ay ang kakayahan na suriin at pag-isipang mabuti ang mga ideya, argumento at sitwasyon nang masusing hindi nagbibigay bias o hindi umaasa sa simpleng opinion.
basic scientific ay maaaring tumutukoy ang mga prinsipyo pamaraan sinusunod sa scientificong pamaraan o scientificong pag-aaral. Ang environmental understanding naman ay tumutukoy sa kausayan ng isang tao, organisasyon, sa pag-unawa at pag-aaral, kapaligiran. Ito ay naglalaman ng pagpapahalaga, interaction ng tao at kalikasan, pag-unawa sa mga ekosistema, at pagsusuri sa epekto ng mga tao sa kalikasan at implikasyon nito sa ating pag-araw-araw na hanap buhay. Educational foundation ay maaaring tumutukoy sa ibang bagay ngunit karaniwang nangangulugan ito ng mga pangunahing prinsipyo, halaga at layunin na nagbibigay direksyon at pundasyon sa sistema ng edukasyon. Katulad ng philosophy, mission and vision, core values, educational goals. Yan po yung educational foundation. Yung decision-making policy ay tumutukoy sa proseso ng paggawa ng desisyon hinggil sa mga patakaran o regulasyon na dapat sundin ng isang organisasyon, pamahalaan o entidad. Yan lang po. So thank you. Thank you, Sir Santilices. Next the last is we have two general types of suspect identification, and that will be reported by Mimbala. Mimbala, dito na ka na po ba? Yes. Ayun, last Yes slide po. na po. Rinig po ba? Yes po. Yes. So this is the last topic of our report. So we have two general type of suspect identification. So first is positive identification. This uses information that identifies an individual in question and is legally acceptable as pertaining to and originating from a particular individual. So, tingnan ko muna yun. So, bibigyan na rin ako ng example nito. Sa crime scene, kunwari yung isang suspect, pumasok ng loob ng isang bahay. So, bago siya pumasok, syempre, nakapitan niyo muna yung doorknob. So, doon na kakapit yung fingerprint or magmamark. So, pwede rin siya sa mga gagamitin ng instrumento sa paggawa ng kunwari, gumamit siya ng kutsilyo. Doon sa handle niya, pwede mag-mark doon yung fingerprint niya. So, that's the Sir Mimbala? wala. So, that is the positive attitude. Rinig po ba? Wala ka. Rinig po ba? Yes po. Pa-end na po kasi natin. So, tracing identification, this involves the use of all other information that may be indicative of the personal identity of individual. So, dito naman, sa crime scene, nagkakaroon tayo ng isang witness. So, sa witness, nakapagbigay siya ng information, for example, the physical appearance or physical characteristic of the suspect, such as height, weight, o yung color niya, kung may tattoo ba siya. So doon, nagbibigay siya ng information sa investigator. At marami pang iba. So that's all. Thank you po. So thank you, Sir Mimbala po. And this is the end of our report for Chapter 9.